Paano po yun, ma'am? Binawas po sa safe loan ko yung salary loan ko. Yung safe loan ko is 10,000, tapos yung salary loan ko is 7,000. It means paid na po ba ang salary loan ko? For clarification tayo, guys, hindi yun mawawala ang iyong existing na multi-purpose loan. Okay? Or yung short-term loan. Or yung tinatawag ninyo na salary loan. Yung salary loan kasi sa SSS yan na tawag. Sa Pag-ibig, ang tawag natin dyan ay multi-purpose loan or short-term loan, which is nakasanayan natin tawagin na salary loan. So, okay, forgiven na yan. So, hindi po siya magko-close ha. Ganon kasi ang computation niyan. Aging nililes ang ating outstanding loan balance kung ano man yung utang natin sa kanila para lang makuha yung loanable amount ng ating panibagong utang. Pero it doesn't mean na maku-close or bayad na yung luma natin na utang. Eh, ano pa din yun? Active siya. Babayaran pa rin natin siya. Continuous pa rin natin na babayaran. Kasi, alam nyo kapag employed kayo, tapos pina-stop nyo yon yung luma ninyong utang dahil niles nga at ang thinking natin is na-close na yon. Naku, wag kayong magpapa-stop sa mga employer ninyo kasi magkakaroon pa kayo niya ng penalty at saka ng lapses, which is, yan yung magkukos na hindi kayo makapag-utang in the future na kailangan yung mangutang. Kasi, alam nyo naman, ang Pag-ibig Fund, kailangan, kahit naman sa SS, kailangan pag loan tayo, dapat tuloy-tuloy yung loan remittance natin dyan, tapos walang patlang sa pagbabayad. Okay? Alam yan ng mga employer natin, kaya for sure, i-advise nila kayo if ever na ganyan, magpapa-stop kayo dahil nakapag-loan kayo ng panibago, which is hindi siya applicable. Ang mangyayari lang kasi niyan, kung halimbawa ang inutang mo is multi-purpose loan, and then yung luma mong utang is multi-purpose loan, tapos may outstanding loan balance ka doon siya magko-close. Yung luma mo magko-close, tapos yung panibago na yung magiging active kasi same sila eh. Same yung inutang mo. Gets? Okay. Paano naman daw i-update ang ating mga kautangan ngayon sa Pag-ibig Fund? Dahil ramdam nyo ba at pansin ninyo na ang tagal ng approval? I mean, ang tagal pumasok sa ano natin, sa mga loyalty card plus natin or sa ating mga land bank cash card, yung mga inutang natin. Masyadong marami po kasi ang nag-file ng loan, kaya medyo matagal po talaga ang processing. Pero huwag kayong mag-alala dahil baka on the way na yan sa inyo. Actually, yung ka-office mate ko nga, hanggang ngayon, wala pa yata yung safe loan niya guys, which is sabay lang kami nag-loan. Okay? So, antay-antay lang. Pag employed kayo, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa inyong mga employer or sa inyong mga opisina para humingi ng form ng safe loan. Kasi po, ang employer ninyo is wala na siyang counterpart na gagawin doon, hindi na po siya pipirma. So, pwede po kayong mag-direct na mismo kay Pag-ibig Fund. Yun yung tinatawag na OTC or over-the-counter na filing. So, doon na kayo kukuha ng form, doon na kayo mag-fill up, at huwag kalimutan magdala ng Pag-ibig Loyalty Card Plus at ang inyong mga valid ID. Kung meron kayong mga SSU Mid ID, mas maigi na dalhin nyo yan. Dahil alam nyo naman, ang ating SSU Mid ID parang siya yung pinaka-main na ID natin, no? Na ginagamit. Kasi nga, kompleto na yung ano natin doon, mga details natin. Okay? And then, yung mga data information natin ba? Yung mga basic data information. And then, kung tamad naman kayo pumunta sa Pag-ibig Fund or wala kayong time or nalalayuan kayo or pagod kayo, huwag kayong mag-alala dahil pwede po tayong mag-file through online. Pero hindi po ito available sa ating virtual online account or sa ating virtual app. Kailangan mong pumunta lang sa Google Chrome, i-search mo lang doon yung safe loan. And then, sundan mo na lang doon yung instruction, okay? So, hindi ko pa siya nagagawa ng video. Gagawan ko ng sariling video yung sa online. Okay, guys? Kasi hahaba na yung video natin. Maiinip na kayo, okay? Anyway, that's all for tonight. Thank you, everyone. Bye!